sa pag-evaluate sa facts o nagbarugtas ka matuuran mga higala mo na pinaka-importante ni Stor, ha? Dili lang ka na baruganan nimo nga dunay laing mga hinungdan, ha? O kanang yung basis prinsipyo, ha? Kinato baruganan mga higala base sa to na mauhan sa balaod, base sa to nakita nga facts o base mga higala sa prinsipyo mo ni atong gitagik mga higala. Basic kay ni. Ha? O ato lang ning i-post po og magawas ni unya sa atong kuan sa online. Kay malangan-langan man ang online day. Iuna man pagpagawas ning sa hard copy mga higala. Para pod nga kamo diha do na pod mo ikuan pod og na pod mo dihay kining higayon makapalit pod mo sa pamantanan da Freeman mas maayo sad. Do na mo dihay kinini ang gunitan mga higala nga hard copy. Basic ra gyud ni kayo pero ako nang gi-explain mga higala nga kanang daling masabot, ha? Nga kini man gud mga kagalaang, liman kini pagkadako pa. Kini gud si Attorney Delgra. Why nahitabo bisapag mo dive ta sa RA 9851. Why nahitabo nga surrender in the part ni Duterte didto pa lang sa eroplano dili ko mo kuyo gimo i-surrender. Patyo na lang ko ninyo. Ni-invoke pas Duterte mga higala in all stages. Pulos siya gi-invoke mga higala ang iyang rights. Why nahitabo nga surrender? Unya, o kari po ka sa extradition, judicial process gapon. Always man gina nga judicial process ka. Kung di ka explain, sabisan unsang, duha ra gyud. Ka-instance nga, duha ka-instances nga pwedeng dakpon ang tao nga why warrant. Ako nang gi-explain. In all aspects din sa Pilipinas, duha ra. Number 1, in flagrante delicto. Number 2, og fugitive ka. Gikan mahigala sa penal institution. Straight to the point. Maura gyud na. Wa na ilain. Ang uban, kinalan mo, apply yung kagwarant. Na og doon na mga higalay order gikan sa laing korte, labi na gikan sa gawa sa nasod, labi na nga ang pinulungan nito French, dili mga higala na English gani. Kinahanglan na muagi og verification sa atong mga korte sa Pilipinas. Straight to the point. Di na pwede nga mo, nakay dadon nga hukom dito mga higala, bisag unsa, mao na kung ingon, bisag kini ka ng divorce. Nakakuha na kag-divorce dito sa gawa sa nasod. Dili na applicable sa Pilipinas dayon. Muagi na og recognition of foreign judgment. Doon ay proseso ana, doon ay procedure ana. Mo file ka nagpetition ngadto sa korte. Aron nga kana mga higala i-recognize. Mao na siya diha. Nya kini hitabo ang mga higala si Attorney Delgra. Daan pa gani mga kagalaan nga ni-invoke limang kaday dito sa paghitabo ana si Attorney Delgra na mention ganya. Yung article ang inyong basis ang warrant sa ICC. Yung article 59. Mao man ay basis, Rome Statute man na. Bakit hindi ninyo magawa-gawa? Imagine ka na, dito sa actual nga kung iyan ang na-invoke daan, ha? Straight to the point. Iyan ang na-invoke daan. Grabiha, mahigala, oy. Nagi, kunan mo na, ana, bisa pa, muna kung yun, kung atong balaod sa Pilipinas atong basihan, di na pwede. Now, kung atong basihan ang Rome Statute, kaya mamay inyong gustong basihan, ang warrant, Rome Statute man, wa man na ipa-verify sa korte, okay. Amo mong sundan sa Rome Statute. Ang Article 59 nag-ingon nga, gikan diha sa airport, nga inyong padakop, i-deliver siya dito sa korte. Dili i-deliver sa aeroplano, ha? Straight to the point. Ngilingigang paghitabua mga sukin tigpaminaw, eh. Kaya ato nang giklaro, ha? So, man kung yun, bisag asa nga aspect sa balaod, mo na nga tanaw nila may gala og di na magsilbi og garikas konstitusyon murag maalkansi sila mudagan sa Rome Statute. Gukuro nimo discussion sa Rome Statute, maalkansi mudagan sa RA 9851. Gukuro nimo mga higala nga discussion sa RA 9851 wa na. Mangita na pug laing lusot. Lagi ko lang ikatawa mo nang ang Solicitor General Abogados Gobyerno ningon di mada, di MD. DMD. Now, before na to, may gala taga-aga, pagtagad ang dugang pang diskusyon, si Sarah sabi, nabatong kang Sarah nga konday, ay matong kang Sarah nga statement atol sa kuan kagahapon, ato ipabati sa kadali. Kining taas man kitong hearing, god atol lang pudyot-pudyot, mga kagalan, asa to mga important nga puntos, kagahapong adlawa, mga suking tigpaminaw. Nakakuanta ato kang Sarah nga kuan, sige ko no, aron niya ato ni mahigalang mapabati una mga suking tigpaminaw, una tang Rene Remulla, ang atong isgutan. Imagine ka dito na kabati mo ni si Attorney Delgra, mingon sa Attorney Delgra nga, bakit yung Article 59, bakit hindi ninyo magawa yan? Ha? Kaya ang pangutana ko na, imundak po ng tao na amoy warrant, umingon nga, na i-warrant gikan sa ICC. O sa may basis, sa ito pa kung basis, Rome Statute, okay,
sakyan ta, Rome Statute ta, mga rita sa Rome Statute, bisan og dili na mao. Nga, ma-implement na sa atong jurisdiction. Ang Rome Statute, Article 59, nag-ingon giriha nga i-deliver siya ngadto sa competent court sa custodial state. Sa to pa i-adto sa skurti. Ano magdakop kayo mga tauhan na murag mga kuan kayo? Para ba nang magdakop ka og tao, ibalik nimo sa skurti nga mo nag-issue sa warrant. Pero kini, ICC man mga higala mo nag-issue sa warrant, di man na nimo maadto sa ICC. Kay kanang warrant may gala, ang ICC mismo ni acknowledge man ingon sa Article 59, i-deliver sa korte diha sa custodial state. Klaro anak mga sukintig paminaw. In fact, ang korte sa custodial state pwede pa ganing makahatag og interim release. Ha? Straight to the point. Ang korte nga na sa balaod. Niya sa Rome Statute mahigala ako ning sundan. Ha? Para maklaro ta ni mga kailan. Pero dili pa, paminawon ta sa Sara Duterte Carpio atol sa iyang statement kagahapon dito sa Senate. Ato paminawon sa Section 2, Article 3 of our Constitution start states, okay. the right of the people. Sugod. Ang Okay. gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Okay. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Opo, Senator Amy, may I be allowed to read the statement? Yes, please. Please do so. Okay, thank you. Opo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. All allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest before he was handed